Lord Denise, nasabi rin ng Senator Risa, since nabanggit din ng dalawang tumestigo by the names Joy and Maria, itong si dating House Speaker Martin Romualdez, the invitation still stands na maaaring pumunta o dumalo itong si House Speaker Romualdez para raw makapagpaliwanag. Then again, nakadepende rin ito sa magiging desisyon talaga at flow, pero kanina rin mariing namang pinaalala or nagpaalala itong si Senator Risa sa contractor naman na si Curly Discaya. Ang sinasabi niya kung gusto raw talagang makatulong ni Curly Discaya sa investigasyon na ginagawa o mapasailalim sa Witness Protection Program, huwag na raw iwasan yung mga tanong, tigilan na raw yun. Even yung ledger na matagal nang hinahanap, especially for the year 2016 to 2025, ang tansya kasi ng Blue Ribbon Committee, over 300 billion pesos worth ng mga proyekto ang nakubra ng mga Diskaya throughout the years. Kaya patuloy pa rin umaasa ang senadora na mailalabas itong ledger. Pero aside from that, ang sabi naman ng senadora, hindi pa raw siya sure sa next na schedule ng Blue Ribbon Committee, pero either way, kung ano yung magiging direksyon man nito, ano ang magiging kapalaran, dalawa ang nasabi ng senadora. Number one, dapat daw pagtibayin at palakasin yung mga fact-finding bodies, especially pagka nabuo na yung Independent People's Commission. As much as possible daw, itong ICI, para sa kanya, hanggat maaari, mas maganda nga raw, huwag itong mabuwag, huwag itong masira, dahil kailangan din naman daw yung investigasyon nito. At lahat naman ng manatuklasan na impormasyon ng Blue Ribbon Committee ay makakatulong para sa pagsasampa ng mga karampatang kaso. Wala, medyo malayo sa topic, pero ano ang mga reaksyon, medyo sabihin natin, very vigorous, ang pagtutol nila Tito Sen, at ni Senator Ping Lacson doon sa so-called minority report. Ano mga sinabi nila? Sino nagsabi na parang piece of paper lang daw, walang bisa daw yan, walang silbi daw yan. At isa pa, inunahan daw, sinabit daw, pero wala naman daw natanggap yung office sila Tito Sen. Ano nga ba yung katotohanan, Mary Mon? Lord, kasi ang pinaka-proseso daw dito, bago magkaroon ng minority report, dapat yung Mother Committee ang maglalabas muna ng committee report nito. Kaya ng reason, kaya sabi ni Senate President Tito Soto, yung quote-unquote minority report na supposedly pinadala ng minority sa opisina ni SP Soto around December, i-refer na lang nila, finorward daw nila ito sa Blue Ribbon Committee. Sabi rin kanina ng ni Senator Risa Hontiveros, dati daw nung sa kanila sa minority kasama si former Senator Coco Pimentel, tungkol naman ito sa isang kaso naman na inimbestigahan din ng Blue Ribbon Committee, sugar smuggling ito. Hinintay din daw muna nila naglabas yung Blue Ribbon Committee, tsaka sila naglabas ng kanilang minority report, and then in return nagkasama yon yung committee report plus yung minority report. So on this case, ang nasabi ni SP Soto, may piece of paper pa lang ito. So since 500 pages siya, pieces of paper pa lang ito dahil wala pa yung pinaka-committee report ng Blue Ribbon Committee unless it will be taken up on the session floor. Pero sa ngayon, wala pa tayong impormasyon tungkol dyan unless magkakaroon ng changes sa session by January 26, Monday next week. Okay, meron cambio lang ako ng konti. No? Sabi ng DOJ, ngayong araw raw, ay ililipat ang custody ni dismissed contractor Henry Alcantara mula sa Senate detention patungo sa Witness Protection Program. Anong balita mo dito? Denise, kanina 12:51 PM, nakaalis na dito sa Senado itong si dating District Engineer Henry Alcantara. At hindi nga lang tayo nakalapit kasi medyo naging limited yung for the safety and security na lang nitong personalidad. Pero wala namang naging pagpupumiglas, naging smooth yung pag-alis mula sa kustodiya ng Senado. Nasabi rin naman nung mga lumipas na araw ni SP Soto na authorized naman na raw nila yun. Hinihintay na lang talaga nila yung pinaka-transfer. Pero ang nasabi rin ng DOJ, sila lang ang may alam ng specific location kung saan dadalhin itong si Henry Alcantara para sa kaligtasan niya, lalo't nakapailalim siya sa Witness Protection Program. Alam mo, so wala na matitira doon sa baba, Mary Mon? Si Curly Discaya lang, yung contractor na lang na si Curly. At yun yung sinasabi naman kanina ni Senator Risa na kung gusto raw na mapasailalim na sa WPP o makatulong talaga sa isinasagawang investigasyon, magsabi na raw talaga ng totoo, wag na raw umiwas doon sa mga tanong na ibinabato sa kanya tuwing may pagdinig ang Blue Ribbon Committee. So, ngayon, yung mga kasama sa kustodiya, mga custody mates ni Curly, nagsialisan na. Si Curly na lang ang nananatili dito. At sabi naman ni SP Soto, parang ang mangyayari kung sakali magkakaroon ng arrest warrant na laban dito kay Curly, ibibigay na nila yung custody, transfer na nila. Pero hanggat ongoing din yung investigasyon ng Blue Ribbon at wala pa naman itong mga arrest warrant or other needed transfers kay Curly at mananatili siya sa kustodiya ng Senado. Oo, bago ito. Huwag niyo rin muna kasi nakawan. Mabilis modern lang. day robbery daw. Oo nga, madaming nagulat doon. Sige, dahil sinabi na ni Lord, alam din ba niya, Mary Mon, alam mo ba kung
kung anong reaksyon niya Sa mga reaksyon. sa mga reaksyon ng mga medyo na bad vibes sa kanya. Ako wala, Denise, kasi nung pinakapagdinig ng Blue Ribbon, nung nagsasalita na itong si Curly, doon niya pa nga nasabi na parang sila pa raw ang tila nananakawan sa sitwasyon na to. Medyo uminit yung ulo ni Senator Risa nung na-bring up yan kanina at nasabi niya na ito sila pa raw ang nanakawan. So ito raw ba yung parang yung mga magnanakaw na nagpapanggap bilang biktima. Pero throughout the duration ng pagdinig, at the end kasi pinili na lang ni Curly Discayan na hindi na magsalita kasi ang natatakot daw siya, baka ma-put behind bars din daw siya, tulad ng kanyang misis na si Sara Discayan. Alright. So, thank you na tayo kay Mary Mon Reyes na may bagong mikroponong hawak ngayon. Saan galing yung mic na yan, Mary Mon? Sa opisina natin, ito na ang gagamitin natin sa field. Alright. Nako. So, kahit may props man o wala, may mic o wala, teleporter na reporter pa rin itong si Mary Mon Reyes. Thank you. Thank you sa iyo, Mary Mon Reyes, ang ating mojo sa Senado.